Magandang hapon mga maestro and sa ating mga subscribers and sa mga future subscribers. Mag-vlog tayo ngayong hapon. Actually, nandito ako sa opisina. Kakatapos ko lang manood ng Senate hearing, no? Doon sa mga contractors na pinatawag sa Senado at para kumanta ng kanilang mga team song, o sino-sino man yung mga title ng pinagkakanta nila ron. Ako'y napilitan mag-vlog kasi itong aking mga kaibigan hanggang ngayon ay hindi pa rin natahimik despite na nireveal ko noong nakaraan yung aking Rolls Royce. Hindi pa rin matahimik kasi sabi nila hindi lang Rolls Royce, may tinatago pa daw akong iba pang mga heavy equipments. Kung tutuusin, alam naman nila, no, na ako ay isang arkitekto rin at dating nangontrata rin sa kung saang lugar. So natural lang siguro na mayroon din akong heavy equipments, no? Hindi ko na yun itatago, no? Para lang matahimik na rin sila, no? Kasi sinasabi nila meron doon para akong mga heavy equipments na tinatago. So hindi naman marami ang aking heavy equipments. Ako ay meron lang tatlo. No? Tatlo lang ang aking heavy equipments at ipakita ko na rin sa inyo para matahimik na, no? Itong mga palaging nagbe-message sa akin na ilabas ko na rin daw yung aking mga heavy equipments. So sige, papakita ko na sa inyo para matapos na itong mga issue ito, no? So mga kamaestro, ang una kong ipapakita sa inyo ay itong aking excavator. So yan ang aking excavator. So ang aking excavator ay hindi siya yung excavator na sakay sa trailer bed pag siya ay dinadala sa site. So siya ay naka-truck excavator na. So yun yung isang aking heavy equipments. Para lang makita na nila, no, na meron akong heavy equipments at hindi ko yan itinatanggi. Ayan, no. So alam niyo mga kamaestro, itong kagandahan dito sa excavator ko na yan, dahil naka-truck excavator na siya, ay dire-diretso na yung pag-travel sa kanya. Ang problema kasi natin minsan sa excavator na hindi naka-truck, no? At siya ay isasakay pa sa trailer bed, nakakalimutan palagi ng mga contractors ang pagkuha ng tinatawag natin na floater insurance. No? Ang isang heavy equipments katulad nung backhoe halimbawa or pison, payloader na hindi natin tina-travel directly sa kalsada at isinasakay sa trailer bed, kailangan mayroong floater insurance. Kasi pag nagkaroon ng aksidente sa kalsada, pag walang floater insurance, ay hindi yan babayaran ng inyong contractor's all-risk insurance. Exemption yon lagi, no? Kaya sinasuggest ko na dapat kung hindi ganito ang inyong excavator or backhoe at ilalagay sa trailer bed, kailangan kuhanan natin yan ng floater insurance. Bakit floater insurance? Kasi naka-float siya, nakakarga siya sa trailer bed, no? Kailangan pa yan na gawa ng special endorsement sa ating mga insurance company para halimbawa na aksidente sa kalsada, no? Babayaran siya ng iyong insurer. So yun ang pinaka-importante dyan pagka hindi ganito ang inyong excavator. Okay? So yan, pinakita ko na, no? Para naman tumigil na itong ating mga kaibigan. Ang pangalawang heavy equipments ko na meron ako ay ito lang, yung crane, no? So yung crane na yan, yan ang aking pangalawang heavy equipment. So hindi naman kailangan ng floater insurance yan dahil talagang tatakbo yan sa kalsada. Yan. So pinakita ko na sa inyo, no, yung aking heavy equipments.
And yung last na heavy equipments ko, although sinasabi nila, chinichismis nila, meron na akong batching plant. Wala akong batching plant, no? Pero meron na akong bulk truck. Ayan yung aking bulk truck. No? So yung bulk truck, yung nilalagyan ng semento, no? Para maramihan na ang pag-deliver doon, no? Hindi yung mga tag 40 kilogram. Alam niyo mga kamaestro, nung ako'y na-assign sa Surigao, no? Meron kaming problema doon sa delivery ng aming semento. And una, ganito ang aming method ng pag-deliver. Naka-bulk truck na ganyan. Ang naging problema namin dito nung nasa Surigao ako, na ginagawa namin yung taga nito, yung TH-PAL plant. Ito ay dahil sa malaki siya, ay hindi siya nakakatawid doon sa isang tulay. So ang ginawa namin ay yung supplier may isang maliit na bulk truck doon sa tawid, o pinaikot, no? Na kaya niya ang capacity ng bridge. So ang nangyari doon, yung maliit na bulk truck, kukunin niya, itatransfer galing dito sa malaki, itatransfer sa maliit na bulk truck, and then saka dadalhin doon sa aming batching plant na itinayo sa loob ng TH-PAL project. So yon. Pero nung huli, natigil din ang aming paggamit itong bulk truck dahil nangyayari doon, inaharangan ng mga public enemy, mga kaibigan natin doon sa bundok. Inaharangan at sinusunog itong mga truck. So napilitan kami ngayon by barge, no? Barge na nakabag, yung malalaking bag. So binabarge namin yun kasi meron namang pier doon sa Taganito. So yun ang kwento niyan mga kamestro, para lang sa ikatatahimik na naman ng ating mga kaibigan na message sa atin regarding dito sa may tinatago pa daw akong heavy equipments pagkatapos kita aking Rolls Royce. So yan, pinakita ko na yung aking tatlong heavy equipments. So huwag kalimutan na mga kamaestro, pag kayo ay mayroong payloader, bulldozer, pison na ita-travel by trailer bed, huwag kalimutan kumuha muna ng floater insurance. Kasi pag wala kayong floater insurance at na-aksidente yan sa kalsada, no, tumaob sa kalsada, hindi kayo babayaran ng inyong insurance company. Kahit kumuha pa kayo ng insurance regarding dyan. Iba ang insurance na kinukuha pag ang equipments ay sinasakay doon sa trailer bed. Magandang hapon sa lahat. Hanggang dito na lang po muna tayo.